Hello. Okay. Naniniwala ho ba kayo na ang buhay kung minsan, actually hindi minsan madalas, paikot-ikot. Kaya nga may kasabihan sa mga Pilipino, gulong ng palad. Ayan, ano. Tingnan mo nga yung palad mo kung merong gulong. Ayan. Pag sinabing gulong ng palad, parang ang ibig sabihin yan, ang buhay kung minsan mataas. Ibig sabihin, masaya ka, hindi ka naghihirap, smooth sailing, walang gaanong problema. Ang ibig sabihin niya, nasa taas ka. Pero kapag ka bumababa na o tumatagilid na, ito na, kung ano yung meron ka, nagsisimula ng maubos. Ayan. Kung ano yung malakas ka, nag-uumpisa ng manghina. Ayan. Kung ano yung masaya ka, nag-uumpisa ng nagbabago yung mood mo. Ibig sabihin, tumatagilid na. Ayan. Pakitingin nga yung katabi mo kung medyo tumatagilid na. Ayan, ano. Pero kapag ka nakatagilid na, kung minsan, ito ano sunod sa tagilid? Nasa ilalim na. Ayan. Pagka sinabi nasa ilalim, depleted, walang-wala, stress na stress, pagod na pagod. Ayan, ano. So pagtapos naman nun, ito, may moment naman na paakyat na. Ayan. Pataas na naman ng pataas hanggang sa meron ka na naman, tapos mawawalan ka na naman, meron, wala. Actually, ang buhay ganyan eh. Maging sa pera, ayan, ano, kasi sweldo mo lang, mamaya-maya wala na naman. Mangungutang ka ulit, ano ho, tapos sweldo ka ulit, magbabayad ka na naman. Tapos sweldo, magbabayad, mawawala. Nagtataka kayo, paulit-ulit, ano ho. Parang nagwi-wish ka na, pwede bang laging meron na lang? Ayoko na yung ganito lagi na meron, wala, eh. No? Para tayo yung spaghetti pataas, pataas ng pataas, mamaya biglang pababa ng pababa, eh. No? So yan, ano pa yun? Ano pa yung mga paikot-ikot na mga issue sa buhay natin? Ano? Sa faith, ganyan din. Ano? Minsan on fire ka, ang sipag-sipag mo kay Lord, tapos mamaya-maya tinatamad ka na naman mag-church, backslided ka na, nanlalamig ka na. Hindi ba pwedeng palagi ka na lang naglilingkod kay Lord, on fire, yung mga ganon, ano? Actually, dapat, ang hindi pwede, yung wala ka lagi kay Lord. Yan po yung mga bagay na dapat hindi pwede, no? So, nakikita po natin, so sinasabi ko, na ang buhay, paikot-ikot lang, parang minsan masaya, malungkot, okay, hindi okay, masigla, may sakit, meron, wala, pataas, pababa, on fire, nanlalamig. Tama po ba? Na kay Lord, kung minsan, wala kay Lord. Actually, ang goal natin dyan, mga kapatid, hindi po makijoin sa ikot o magpaikot-ikot na lang tayo. Kasi the moment na nagpaikot-ikot ang buhay natin, hindi ho maganda yan, nakakahilo ho yan. Maganda po, ang challenge sa atin is magkaroon tayo ng breakthrough to break into that cycle ng paikot-ikot na dapat tayo na kay Lord, palaging on fire, palaging meron, palaging active, palaging masigla. Dapat ganun po tayo, mga kapatid. At alam nyo ba, church, na kung minsan yung paikot-ikot na estilo na yan, nangyayari yan sa family. Actually, ang tawag, kapag ka ang family mo na pinanggalingan, hindi okay, tapos yung identity ng family mo, as in, hindi okay, naipasa sa'yo, ang tawag po dyan, generational bondage. Ano ibig sabihin nito? Lumaki ka sa mahirap na environment, lumaki ka sa magulong pamilya, lumaki ka sa parang mala-impyernong family. Tapos ang nangyayari, nung lumaki ka na, nung nagkapamilya ka na, ganun din ang ginagawa mo. Na bagamat ayaw mo, pero minsan tinatanggap mo at sinasabi mo sa sarili mo, naku, hindi kaya ito na yung sumpa sa aming family na nakatadhana na ito. Church, alam nyo ba na ang tawag ko po dyan, at ang tawag din ng mga ibang preachers, pastors, ang tawag po nila dyan, generational curses and bondages. Actually, biblical po yan. Ang sabi ng Panginoong Diyos, kung kayong mga anak ko, mga Israelita, sabi niya, ang sino mang magrebelde at maging idolatrous, sabi niya, kapag kayo naging rebellious and idolatrous people, sabi ng Panginoon, isusumpa ko kayo maging sa ika-4 na saling lahi ninyo. Biro nyo hanggang sa 4th generation. So ano ang goal, mga kapatid? Makalabas tayo sa cycle ng paulit-ulit. Makapiglas tayo, makaalpas tayo sa generational bondage. Kailangan ma-break natin yan. Tandaan po natin, kung hindi man sa atin nagsimula, huwag mo natin ipagpatuloy. Kailangan sa atin magwakas. Tama po ba? Hindi mo kasalanan kung lumaki ka sa magulo, mala-impyerno, mahirap na environment.
Ang kasalanan mo, pag yan ipinagpatuloy mo pa, to be continued mo. Ayan po, ano. Yan ang kasalanan po natin. Hindi mo kasalanan kung ikaw ay lumaki sa magulong environment at mahirap na environment or ungodly environment. Ano. Ang kasalanan mo, pag yan ay ginawa mo rin sa sarili mong family at ginawa mo yan sa next generation. Ito pong i-share ko ngayon sa inyo, mga kapatid. It's all about sa mga Israelites. Kung ano nga po ba yung ginawa nila pagdating nila sa Promised Land. Ang title po ng ating mensahe, ito po, Raising a Strong Generation, which is found in Judges 2, verses 6 hanggang 23. Tandaan po natin, if there is one word to describe the book of Judges, that is the word cycle. Ayan, po. Paulit-ulit, paikot-ikot. Kasi kung i-describe mo yung istorya ng mga hukom, ito ang istorya nila, tingnan mo, pakitingin sa outline. Ganito yung istorya nila, Meron silang cycle na ginagawa, Sige, ayan, ito. Meron silang peace and prosperity. Mapayapa, maunlad, ayan. Pagtapos niyan ito, nagkakaroon sila ng apathy and compromise. Pag sinabing apathy and compromise, yung mga Israelites, parang nagkakaroon ng spiritual lapses, parang nagkakaroon sila ng mga pagkukulang spiritually kay Lord. Parang ang nangyayari, nagiging worldly sila to the point na they let themselves to be influenced by pagan people. Ito na yung pangatlo, nagiging rebellious sila and idolatrous. Nagkaroon ng rebellion and paganism. So nung nakita ng Panginoon na ang mga anak niya, yung mga Israelita, medyo nalalayo ang puso sa kanya at sumasamba na sa ibang mga Diyos, ito ang ginagawa ng Panginoon. Dinadala sila sa kanilang mga kaaway at ipinapatalo sila ng Panginoon, pinaparusahan sila gamit ang kanilang mga mananakop. So nagkakaroon at nakaka-experience ang mga Israelites ng war, famine, and slavery. Of course, kapag ikaw ay nakaka-experience ng kahirapan, di ba't anong number one mindset mo? Tatawag ka kay Lord. Naalala ko nung kabataan ko, grade 6 yata ako nito, may isang banda ang pangalan The Youth. May kanta silang title, Mukha ng Pera. Ano sabi? Ang tao kapag walang pera ay naprapraning, sabi, di alam ang gagawin. Tatawag siya sa Diyos, samba dito, samba doon, o Diyos ko. Ganun yung niya tulungan mo po ako. Pero ito yung sad part Pero kapag ka nandyan at marami ng pera, wala ng Diyos, paano? Nalimot na. Ayan, Ganyan na nangyayari sa mga Israelites. So yan, dinala sila ng Panginoon sa war, famine, and slavery. Binigay sa kanila ito. Pero ito na, nagkaroon sila ng realization, confession, and repentance. Humingi ng tawad. Ang maganda kay Lord, ito naman, God hears, He saves them, and restore them to peace and prosperity. Kaya lang ang problema, back na naman tayo sa 1, magiging 2, 3, 4 na naman, and 6. Napansin nyo ba ganyan ang buhay ninyo, kapatid? Ayan, pag wala kang pera, walang trabaho, mahirap ang buhay, hingi kay Lord. Pag binigay kay Lord, meron nagkakaroon tayo ng spiritual lapses, naghihirap na naman ako, balik na naman ako kay Lord. Ayan, pag binigay na naman ni Lord, ito na naman, nakakalimot na naman. Balik na naman ako kay Lord. Ayan, paikot-ikot lang mga kapatid. Ayan, Hindi ho ba kayo nahihilo? Ayan. Hindi ho ba nakakasawa na yung buhay na ganito? Na palagi na lang akong up, down, parang yung kanta ni Sandara, in, out, or in or out. Mga ganun, paikot-ikot na lang ho tayo. Kailangan po natin, church, ma-break yung cycle na yan. Okay, dito po sa babasahin nating kwento, itong 6 na cycle na ito, trademark yan dito sa babasahin nating kwento. Okay, balik ko doon sa outline, Brian. Number 1 about this message, ito po, yung older generation ng mga Israelites, they fail to raise the next generation that leads to degeneration. Ayan, Tandaan po natin, church. Failure to raise the next generation leads to degeneration. Ayan. Ano yung magka-rhyme? Generation, degeneration. Ibig sabihin, pagka tayo, maganda, kagaya dito sa church, sa lipunan natin ngayon, let's say for example, ang Pilipinas, matatag na lipunan. Kapag ka ang bansang Pilipinas hindi nakapag-raise up ng matatag na generation ng mga kabataan, ng godly, disciplined generation, pag nag-fail tayo dyan, ang ending ng next generation, degeneration. Ano ibig sabihin ng degeneration? Actually, scientific term ito, na kapag ka nagkakaroon ng degeneration sa isang living things, bumababa ang quality, nangihina, parang bumabagsak yung vitality ng isang living organism.
Ganyan din po, mga kapatid. So basahin po natin ano po, from verses 6 to 10 ng Judges 2. Ito po ang nangyari. After Joshua's dismissal of the crowd, after Joshua dismissed the Israelites, they went to take possessions of the land, each to his own inheritance. Ang ganda na nangyayari, di ba? Nakuha na nila kanilang mga lote. Sa 7th verse, the people served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him and who had seen all the great things the Lord had done for Israel. Ang sabi ng author, naglingkod naman daw yung generation ni Joshua, maging yung kanyang mga kasabayan na elders na mas matagal pang namuhay sa kanya, at ito yung mga tao na nakakita ng kapangyarihan, kabutihan at pag-ibig ng Diyos para sa Israel. Sa verse 8, ito ang sabi, Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. So ang tanda pa ni Joshua bago mamatay, 110 years old. Ayan, ano? Sa verse 9, ito na nangyari. Nilibing na siya doon sa kanyang lote na nakuha here in the hill country of Ephraim, north of Mount Gaash. Doon sa banda nilibing. And then in verse 10, after that whole generation had been gathered to their fathers, another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Ito nakakalungkot, church. Sino si Joshua? Actually, siya lang naman yung nag-lead ng conquest. Siya yung nag-lead sa mga Israelites na makuha nila yung promised land nila kay Lord. Si Joshua lang naman yung successor ng greatest leader ng Israel na si Moses. Ito nakakalungkot. Nung namatay si Joshua at namatay din yung mga kabats ni Joshua, yung ka-generation ni Joshua, ito yung nakakalungkot na karugtong na sinabi sa verse 10 ng Book of Judges. Ano ho? Sabi dito, another generation, sa kabila, another generation grew up. Ayan, sa verse 10, ano ho? Sa 10. A next generation grew up, ang sabi, who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Nakita niyo po ito? Sa tingin niyo ba, church, may pagkukulang yung generation ni Joshua? Sa tingin ko parang meron eh. Kasi bakit hindi kilala ng mga anak-anak nila, ng mga kaapu-apuhan nila, si Lord? Alam niyo sa isang family, nakakalungkot yung ganyan. Ang lolo elder, ang tatay pastor, ang apo tulak. Tama po ba? Ang lolo elder, ang anak, illegal ang practices, mga kapatid. Ang mga ancestors, nakakalungkot, church, faithful kay Lord, ang mga anak naging infidels, ang mga apo. Bakit kaya? Alam niyo, merong lapses na nangyari dito, particularly doon sa older generation. Hindi nila naituro, na isabi o na i-disciple yung kanilang next generation. O, tandaan po natin failure to raise up the next generation will lead into degeneration. Ayan na po. Pangalawang part, ano nangyaring pangalawang cycle dito po? Doon sa outline natin, Ito failure to raise the next generation leads to idolatry and rebellion. Basahin natin yung verses 11 to 13. Ito na po ang nangyari. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. O nakita nyo to? Nakita nyo to, church? Actually, ang mga Israelitang ito yung next generation. Ito yung mga anak, apo nila Joshua. Nung batch ni Joshua. Kasi ako tingin ko yung family ni Joshua faithful naman kasi ano sabi niya, as for me and my family, we will serve the Lord. Siguro ito sa mga nangyari ito sa mga kabatch ni Joshua, yung mga kasabayan ni Joshua. Ano ang sabi? Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. Nakakalungkot, church. Sa verse 12, basahin natin yung kanyang karugtong. Ito matindi. They forsook the Lord, the God of their fathers, who had brought them out of Egypt. They followed and worshipped various gods of the peoples around them, and they provoked the Lord to anger. Bakit kaya ganito ang nangyari sa susunod na mga generation? Siguro kasi nga, andyan yung mga kapitbahay nilang mga bad influence,
andyan yung mga neighboring nations nila na nagsisimba at nagwo-worship kay Baal. Eh kasi, tandaan ba naman natin, church, ang mga Israelita kasi, particularly si Lord, ayaw na ayaw niya yung may mga image. No, yung may mga rebulto, ganyan. Eh itong mga kapitbahay nilang ito, mahilig magtayo ng mga Diyos-Diyosan ng mga rebulto. Imahe ng ibon, aso, pusa, leon, si Baal, si dragon, yan yung mga Diyos-Diyosan nila. Siguro ang tao kasi, natural na kapag ka may nakikita, lalong ginaganahan sa pag-worship. Tama mo ba? Siguro isa rin ang dahilan dahilan nila ito na hindi namin nakikita si Lord eh. Kailangan namin ng visual aid. Ayan. Kaya ang tawag, idol, mga kapatid. So ano ang kaso ng pangalawang generation? Ito po, nagkaroon ng rebellion and idolatry. Ito masakit. Hindi na nga nila kilala si Lord at ang masakit na word dito, they forsook. Pag sinabing forsook, iniwan, pinabayaan, kinalimutan nila yung God of their fathers. Kaya ako natutuwa ako whenever I read a Bible character, particularly in the Old Testament, kapag ang prayer niya, help me, O Lord, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. May mga Old Testament, si Elijah yata nagpray ng ganun eh. Si Isaiah nagpray rin ng ganun eh. Yung panahon ni David, nagpray rin sila ng ganun eh. Hear me, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. It is as if nananawagan siya dun sa Diyos ng kanyang mga ninuno. Natulungan siya. Kaya lang itong generation na ito, hindi kilala si Lord. O basahin natin yung karugtong na verse 13. Because they forsook Him and served Baal and the Ashtoreth. Biruin mo, no, church? Actually, kung titignan natin yung pangalang Baal, nag-mutate yan eh, sa New Testament eh. Nagkaroon ng karugtong, naging Baal-Zebul, hanggang sa naging Baal-Zebub, Beelzebub. And you know what? Beelzebub is the other name of Satan. Nakakalungkot, church, na yung dating godly people, godly nation, naging satanic, mga kapatid. So ayan, ito na, pangatlong thing or third thing na nangyari, basahin natin, ito po. Failure to raise the next generation leads to painful consequences. Ano yung consequences? From verses 14 to 15, basahin po ulit natin. Ito nangyari. Nagalit daw si Lord. Ano ginawa niya? The Lord handed them over to raiders who plundered them. So biro mo maraming mga nangre-raid sa mga Israelites. Pag sinabing nangre-raid, biro mo tanim mo, hindi mo aanihin, inaani ng iba. Ayan. Yung bunga ng punong kahoy mo na nasa iyo, hindi ikaw yung nakakatikim. Yung mga kalaban ninyo. Ito ang sabi, He sold them to their enemies all around whom they were no longer able to resist. And then in verse 15, whenever Israel went out to fight, the hand of the Lord was against them to defeat them. Just as He had sworn to them, they were in great distress. Actually, church, ano pansin ko rito? Ang matinding kalaban ng mga Israelites, hindi yung neighboring nation eh. Ang matinding kalaban ng mga Israelita, si Lord. Na kahit na anong gawin nilang sikap, kahit na anong gawin nilang sipag, wala. Kasi mismong ang kamay ng Panginoon ay laban sa kanila. Napansin niyo ba yung sarili niyo? Bakit parang ang sipag-sipag ko naman, ang okay naman yung pakikisama ko, pero bakit parang ang bigat-bigat ng aking mga pangangailangan? Ayan. So ito na, nagkaroon ng sad consequences sa mga Israelites. And then ano yung pang-apat na cycle? Basahin natin ulit. Ito po, people cannot be saved if they don't repent. Ayan. Ang problema dito, ito, na-experience nila yung hagupit ng kamay ng Diyos, pero hindi nagbago. Verses 16 to 19, basahin po natin. Ayan. Then the Lord raised up judges who saved them out of the hands of these raiders. Ito maganda kay Lord eh. Naawa yung Panginoon, nag-raise siya ng mga judges. Pag sinabing judges, ito yung mga leaders, military leaders, freedom fighters ng Israel,
para manguna sa paglaban sa mga mananakop. Ano ho? Sa 17, ito po ang nangyari. Ano ho? Yet, they would not listen to their judges. Oh, nakita nyo to? Nakita na nga nila kung paano sila diniliver ng Panginoon, pero ay pa rin maniwala. But prostituted themselves to other gods and worship them. Alam niyo kung ano ang frustration ni Lord? Ganito ang sabi ng mga judges, victory is ours because the God of Abraham, Isaac, and Jacob will save and will deliver us from our enemies. Laban! Di natalo na nila yung kalaban nila. Ito na, sabi ng judges, okay, nanalo tayo sa gera, lumaya na tayo, nagkaroon na ng peace and prosperity, magsimba tayo kay Lord, attend kayo dito Ang problema, nakita ng judges, hindi umattend sa church. Umattend saan? Sa mga prosesyon ng mga Diyos-Diyosan. Sabi ng judges, ano nangyari? Bakit andun sila? Siguro yung mga tao, akala nila, uy, etong si Dragon ang nagligtas sa atin sa mga kalaban natin. Etong mukhang pusang Lord na ito, ito yung nagligtas sa atin sa mga kalaban natin. Yun yung frustration ni Lord na siya yung nagligtas, pero ang pinasalamatan, yung kalaban ni Lord. Ang pinasalamatan, yung kahoy. Kaya ang sabi po rito, unlike their fathers, they quickly turned from the way in which their fathers had walked, the way of obedience to the Lord's command. Nakita niyo po ito, mga kapatid? Si Lord parang nalulungkot na sana ako yung pinasalamatan, pero bakit yung kahoy ang sinamba? Ito na, yung sunod. Naging unrepentant sila. Whenever the Lord raised up a judge for them, He was with the judge and saved them out of the hands of their enemies as long as the judge lived. For the Lord had compassion on them as they groaned under those who oppressed and afflicted them. Umiiyak sila Pero pag diniliver sila ni Lord, iba naman yung pinapasalamatan. Nakita nyo to, church? Nangyayari ba ito kung minsan? Kung minsan, humingi ka ng tulong, tinulungan ka ng tao, kaya ang problema, pinasalamatan mo yung ibang tao. Hindi yung talagang tumulong sa'yo. Ganun yung nangyari sa case dito, church. So ano nangyari? Dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelites, itong ginawa ng Panginoon, dun sa pang-apat na pinakahuli, dito sa outline natin, dun sa pinakahuli, ito na po ang nangyari. Unrepentant people will surely suffer sins and consequences. Sa verses 20 to 22, basahin na po natin, ito ang nangyari. Therefore, the Lord was very angry with Israel and said, because this nation has violated the covenant that I had laid down for their forefathers and had not listened to me, ito ang sabi niya sa verse 21, I will no longer drive out before them any of the nations Joshua left when he died. And then in verse 22, sa last verse, I will use them to test Israel and see whether they will keep the way of the Lord and walk in it as their forefathers did. Kumbaga ang sabi ng Panginoon, sige, dahil sa paulit-ulit na lang ng katigasan ng ulo ninyo, bahala na kayo sa buhay ninyo. Iso-surrender ko na kayo ngayon sa inyong mga kalaban at titignan ko ngayon, kung talagang iiyak pa ba kayo at hahanap-hanapin nyo ko. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Church, balik doon sa outline. Ano ang pwede po nating matutunan dito? Yung sa isa, tandaan po natin, idols cannot deliver us. Di ba't kung minsan nangyayari sa buhay natin yung sobrang desperate natin, sobrang helpless and hopeless na natin sa situations natin, kaya lang ang problema, we approach the wrong person na hinga ng tulong. Kung minsan ang laki ng problema mo, ang hiningan mo ng tulong yung best friend. Kung minsan ang laki ng problema mo, ang hiningan mo ng tulong yung kapitbahay. Actually, ang tawag dyan, kapag humingi tayo ng tulong sa maling person, sometimes, idolatry po yan. Tandaan po natin, idols have no power to save and deliver us. Ayan yung isang pinakamalaki at malupit na pagkakamali ng ginawa nitong generation na ito. Akala nila, si Lord yung kahoy. Akala nila, si Lord yung imahe ng agila. Pero hindi nila alam, yan yung mga bagay na kinaiinisan ng ating Panginoon na saan nila lapit-lapitan at sinasamba nila na wala namang kapangyarihan to deliver them.
Ano ho? Dito po, church, ano ang pwede nating makuha? Ano po? Nakakita po ako ng isang bagay o parang isang kasabihan na pwede nating makita rito. No? Number one, ito po napansin ko, na pagdating sa generation, hard times create strong men. Pansin nyo ba yan? Kailan tumawag sa Diyos yung mga Israelita? Nung panahon ng kahirapan at kagipitan. Tanongin mo yung katabi mo, kailan ka tumatawag kay Lord? Di ba, pagka may nararamdaman ka, pagka may kumakatok, nawasa, Meralco, Lord, ano to, Panginoon. Di ba, minsan napapapray tayo kay Lord, napapatawag tayo kay Lord. Ayan, pagka may nakita tayong mga matitinding diagnosis sa atin ng doktor, oops, ano to, may sakit ka. Ayan. Parang may high blood ka na naman. Lord, naka-high blood ako, Panginoon. Ayan. Ano ginagawa natin? Di ba't kapag ka-hard times, natututo tayong tumawag kay Lord, and whenever we call on the Lord, it makes us strong men. Tandaan natin, throughout history, sa kasaysayan, kailan lumabas ang mga bayani? Nung panahon ng pananakop at slavery. Kailan lumabas si Dr. Jose Rizal, mga kapatid? Nung kasagsagan ng kahirapan ng bansang Pilipinas, nung oppression and slavery. Kailan lumabas sila Apolinario Mabini, sila Andres Bonifacio, sila Emilio Jacinto? O kailan? Kailan lumabas yung KKK? Ano ba yung KKK? Kataas-taasan? Ano ba yun? Kagalang-galangang katipunan ng bayan. O kailan lumabas yan? During Spanish oppressions, mga kapatid, sa bansa natin. O, tama po ba? So tandaan natin, hard times create strong men. Ito ang maganda no. Ito natutuwa ako sa tinitignan ko tong generation ng churches natin. Napansin ko sa mga naunang generation, yan sila Brother Peli, Brother Polding, sila Kuya Jun. Ako sasabihin ko, strong men itong mga ito eh. Kayo mga kabataan, yung mga tatay ninyo, mga strong men yan. Hindi ko sinasabing strong men yan in a sense na senior na hindi na ka makabuhat, strong men pa, pastor. Hindi. Ang ibig ko sabihin, strong men, strong man in a sense na lumaki sa sa adverse environment. Lumaki sa panahon ng kahirapan yan eh. Ako, ang lolo't lola ko, 91 years old, sila parehas. Pag nakakausap ko sila, ang kwento nila palagi sa akin, panahon ng hapon. Pag tinatanong ko sila sa kasaysayan, sabi nung lola ko, ay ako, grabe, grade 6 ako. Tinatago ako nung lolo mo sa tuhod, sa kakahuyan, kasi andyan yung mga hapon. Yung lola ko, napansin ko, hindi siya nakapag-aral kasi nga gera. Pati yung lolo ko. Pero alam niyo, church, ang dami nilang alam sa buhay na hindi ko alam. Marunong silang magsaka, marunong silang gumawa ng kakanin, marunong silang dumiskarte sa buhay. Oo, sasabihin ko, bagamat ako marunong ako sa grammar, marunong ako sa math, marunong akong konting algebra, bagamat hindi nila alam ito, pero yung practical things that made them strong, alam na alam nila, particularly yung application sa buhay, na hindi ko nalalaman. Younger generation, huwag nating i-despise yung older generation. Kasi mga strong men ito, mga kapatid na na-withstood nila yung epekto ng gera, yung epekto ng krisis, at yung epekto ng kahirapan sa buhay, mga kapatid. So hard times create strong men. Kailan naglabasan yung mga great leaders? Sila Winston Churchill, sila Thatcher, sila Iron Lady, nung panahon ni Hitler. Sila Roosevelt. Nung panahon ni Hitler, nung panahon ng World War II, diyan naglalabasan yung mga great leaders, mga kapatid. So tandaan nyo, kapag mahirap ang buhay, kailangan mag-emerge sa atin yung strength natin na ibinigay ng Panginoon, mga kapatid. Tandaan po ninyo, ang kahirapan sa buhay, dapat yan inaamin. At kapag inamin mo yan, dapat yan pinaglalabanan mo. At kapag pinaglabanan mo yan, dapat dyan pinagsisikapan mong mawala, maalis, mga kapatid. So, hard times create strong men. Ang problema kasi sa ibang mga tao, itong ginagawa sa hard times Lumaki na akong mahirap Nung baby pa ako, mahirap na ako Nung binata na ako, mahirap na ako Mamamatay na akong mahirap.
Ayan, clean name eh. No? Tapos minsan ipagmamalaki pa eh. Pastor, laki ako sa hirap. Grabe sa dinami-dami na yayakapin mo, kahirapan, hard times mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. Ayan. Kailangan paglabanan mo yan. Kailangan sabihin mo sa sarili mo, kahirapan, lumayas ka sa buhay ko. Ayan. Hard times, yung hard times, yayakap at yayakap sa yan eh. Yayakapin ka yan eh. Hindi kailangan lumayas ka. Paglalabanan kita, umalis ka, sumpa ka, alis ka, layas ka, ayaw kita. I will resist, I will refuse, and I will resist. Ayan, ano. Kaya nga nagkaroon ng mga strong men. Ayan. Ito. I-apply natin sa church, mga kapatid. Asan yung mga kabataan dito? Ayan. Kayo bang mga kabataan, marunong ba kayo umakyat ng bubong, mag-ayos ng bubong ng church? Tama talaga na nga. Ayan. Kayo ba, pagdating ng anniversary, marunong ba kayong magkatay ng baboy? Baka mamaya pag magkakatay kayo, ay, yun na yung baboy, nahabol ako. Ay, yung dugo. Kaya nyo ba yan? Alam nyo, itong mga kalalakihan natin, tsaka mga kababaihan natin, mga batak sa ano yan? Batak sa trabaho yan. Alam nyo, problema ng kabataan ngayon, hindi na batak sa trabaho, batak sa gadget eh. Minsan inaasar natin yung older generation. Sabihin natin, ma, ang bobo-bobo naman sa Facebook, di mo alam. Minsan yung lola ko walang alam sa YouTube lang, ikiklik lang, itatype lang yung search, di pa alam. Kung ano-ano yung ginagawa ng lola ko pag nagga-gadget. Minsan iniinis natin sila, hamunin ka ng lola mo, anak, marunong ka bang magtanim ng palay? Ano yun? Marunong ka bang magluto? Hindi, ang alam ko lang lutuin, boiled egg, fried egg. Tingnan mo yung kabataan katabi mo, tanong, marunong ka bang magsaing? Ayan. Nakakalungkot ngayon, church, ang daming kabataan graduate ng 4 years, di marunong magsaing. Hindi, ito ang challenge sa inyong mga kabataan. Ito challenge sa inyo. Kailangan matuto tayo because of these hard times. Alam niyo ako, nag-aaral ako seminary. Wala akong alam pagpasok ko ron eh. Nagbitbit ng mga bagahe ko, tatay ko eh. Batang-bata ako, 16 years old ako, nandun ako eh. Pagpunta ko ron, wala akong kakilala. Matutulog ako, kasama ko yung mga taong hindi ko kakilala. Kakain ako roon. Tapos ito pa matindi. Maglalaba ako for the first time sa buhay ko. Natuto ako eh. Natuto kong maglaba ng sarili ko. Natuto kong gumawa ng sarili kong assignment. Natuto kong magsulat ng mga term paper. Natuto kong mag-research. Kasi ako na lang mag-isa eh. Alam niyo mga nanay at tatay, kung gusto niyong palakasin yung anak ninyo, gayahin niyo si Garp. Merong isang animation, si Garp. Ito matandang marin ito eh. Gusto niya lumaking malakas yung apo niya eh. Alam niyo kung ano ginawa niya sa apo niya para maging malakas? Tinali niya sa lobo eh. Nung umakyat yung lobo, yung batang apo niya sumisigaw, Lolo, ligtas mo ako, bahala ka dyan. Nakauwi naman yung apo niya. Nung nakauwi susunod, alam niyo kung ano ginawa niya? Kinuha niya yung apo niya, binitbit niya. Tinago niya doon sa malalayong gubat sa mga maraming hayop. Di tawa ng tawa yung lolo niya, yari na yung apo ko. Nakauwi yung apo niya. Ang ginawa niya, hindi pa rin makontent. Nilaglag sa bagin yung apo, mga kapatid. Nakauwi pa rin yung apo. Di sabi nung lolo niya, yes, magiging military ka, magiging marine ka. Ayan, Hindi ko naman sabihin ganun ninyo yung anak ninyo, mga kapatid, ha? Pero ang challenge, let them experience hard times so that strength in them will develop. Tama po ba? Laki ako sa hirap, pinaglalabanan kong kahirapan, ayaw kong mahirap, din magpapalakas ako therefore. Ayan, ito na kasunod, strong men creates good times. Nakita niyo yan. Kailan nagkaroon ng Independence Day ang Pilipinas? Di ba after nung namatay si Jose Rizal, after na nung napalayas na yung mga mananakop, nagkaroon na ng treaty, nagkaroon na ng sariling pagkakakilanlan ng bansang Pilipinas, iniwagayway na yung watawat natin sa Cavite ni Aguinaldo, and then we are independent people now. Ayan, So nagkaroon na ng Si Joshua ganun din eh. Si Joshua, kung titignan natin, parang lumaki pa sa disyerto sa Egypt yan eh.
Nakita niya yung oppressions ng Egyptians, nakita niya yung adverse environment doon sa wilderness. Kaya si Joshua naging malakas, sturdy, strong man. Dalawa sila ni Caleb. Oh. Kaya sila yung nag-lead para dalhin sa promised land yung mga Israelites. Ito na, nung nasa promised land na yung mga Israelites, ito na ang problema, nagkaroon ng spiritual lapses, naging happy-happy na sila mga kapatid. Ano? So listen to this, church. Ang mga malalakas na generation, tandaan nyo, nagkikreate yan ng good times. Minsan tinitignan ko yung bansang Europe, yung mga bansa sa Europe, lalo na yung bansang Japan ngayon, yung bansang Amerika, alam nyo bakit sila maunlad? Kasi ang daming mga strong men ang nag-create ng kanilang nation. Ito natutunan ko sa sa mga Japanese people Tandaan nyo, no, di ba't ang Japanese as a nation, binomba ng US yan nung World War II Halos walang mapakinabangan doon sa lupa nila Pero alam nyo, ang bilis nilang makarecover at makarecuperate. Naging world power agad sila immediately. Alam nyo kung bakit? Hindi sa yung Japan sagana sa natural resources. Actually, ang pangit nga ng location ng Japan Alam nyo ba kung bakit? Kasama ang Japan doon doon sa linya, sa fault line na kung saan madalas bagyuhin at lindulin. Pero alam nyo, minsan naisip ko rin, siguro kaya ang mga Japanese people matitibay at matatatag. Kasi yung bansa nila, madalas nang ang bagyuhin at lindulin Kaya resilient itong mga taong ito Ito nakita ko sa education system nila. Ang mga bata pala roon, nagsisimula lang palang turuan academically after ng grade 4. Guro mo mula kinder hanggang grade 4, wala silang aral. Nag-i-school sila pero hindi sila nag-aaral academically. Alam niyo kung ano pinag-aaralan nila? Respect, loyalty, discipline, love for the nation. Pumapasok yung mga malilit na mga Hapon, yun lang ang pinag-aaralan nila. Kasi alam niyo ba kung bakit, church? Ito wala pa silang, hindi pa nga sila marunong mag 1+1 talo pa ng mga Pilipino Ang Pilipino, kapatid, pitos pala, marunong na mag 1+1 ang mga Hapon hindi pa sila tinuturuan ng math. Saan pa sila tuturuan when they enter the 5th grade? Ayan, pagka grade 5 na sila, tuturuan na sila ng math, ng language, ng science. Pero alam niyo ako anong katuwiran ng mga Hapon kung bakit daw ganon? Kasi nga, para yung bata raw, matutunan agad ang karakter, ang attitude, bago ang ganito. Ang problema, baliktad sa Pilipinas, church Ang mga Pilipino, tinuruan agad ng ganito, pero walang puso. Tama po ba? Kaya iba ang karakter ng mga Hapon, mga kapatid diba? Sabihin sa inyo, "Harigato gozaimasu." Ayan. Gaganon-ganon yan mga kapatid. Nakita niyo, church, nakita niyo yung kanilang values pagdating. Bata ang mga anak nila, tinuturuan ng values, character, loyalty, discipline, respect to the elderly. Ganon, mga kapatid. Ganon sila. Kaya minsan, mga kapatid, church, dapat ang anak natin habang bata pa, turungan mo nang maging ganon. Makasabihin mo na, okay lang yan. Okay lang yan. Ang magandang matutunan mo, character, strength, inner strength. So tandaan po natin strong men create good times, mga kapatid. Ayan. Dito dapat sa church, ang mga strong men nakakapag-create ng good times. Ayan. Next, ito po. Ito nakakalungkot Yung third and fourth Good times might create weak men. Naniniwala ba kayo dyan? Totoo. Ang daming rich family naputol ang kayamanan nung nag-take over yung mga incompetent na anak. May mga kakilala ako, angkan, kilala, maraming lupa, maraming negosyo. Ang problema, hindi nila tinuruan yung anak nilang mag-business, mag-take over. Ano ginawa ng anak? Pinangtaya, pinangsabong, pinang-invest sa maling para mamamaraan na wala ang pinagpundaran ng older generation for them. Totoo po yan, mga kapatid. Kayo mga magulang, ipampered nyo yung anak nyo, ispoiled nyo yan, lalaking mahinang nila lang yan.
Kaya ako yung anak ko, pagka kumakain, si Jaina, pagka kumakain, ayaw niya yung pagkain, yung nanay niya kasi pinipilit kumain. Basta may laman ng tiyan. Sabi ko, hindi, hayaan mo, walang laman ng tiyan yan. Sabi ko, hayaan mo siyang magutom. Kung ayaw niya yung ulam na mapait, na ampalaya, na munggo, na pinakbet, na gulay, hayaan mo huwag kumain. Hindi, prituhan ko ng itlog para may laman ng tiyan. Kaya nga lagi naiitlog yan eh. Hayaan mo, sabi ko, hayaan mo huwag kumain, kakain din yan. Sinubukan namin, nakita kumakain yung anak ko. No choice siya eh. No choice. Tandaan niyo mga kapatid, ganyan ang gawin ninyo. Good times might create weak men. Subukan niyo, church, ibigay mo lahat ang gusto ng anak mo, ibigay mo lahat, pagbigyan mo palagi, alam mo, lalaking yan, lalaking mahina, lalaking spoiled yan, mga kapatid. Yung bang 20 years old na pinaglalabo mo pa rin siya, mga kapatid, ayan, lalaking mahina yan. Kailangan turuan mo yan. Kailangan itali mo sa sa balloon para lumipad ng mataas, mga kapatid. Ayan, Naniniwala ba kayo dyan, church, that sometimes, hindi ko naman sinasabing always, good times might create weak men. Alam niyo, this is the challenge. Kailangan itong third mabago eh. Kailangan gawin natin, good times create strong men, mga kapatid. Kailangan palakasin natin. Ito yung pinakahuli. Tingnan natin Weak men will surely create hard times. May tanong ako sa inyo. Bakit mahirap ang Pilipinas? Kasi ang lagi nananalo tuwing eleksyon, mga weak men. Nakabidyo ba tayo? Ikat mo yan, ha? Totoo yan. Hindi totoo. Biro mo, binoboto natin dynasty. Binoboto mo incompetent. Binoboto mo walang alam sa batas. Binoboto mo porque artista lang. O kaya ano nangyari? Naging weak ang bansang Pilipinas, mga kapatid. Totoo yan, church. Weak men will surely create hard and difficult times for the nation. Kaya ako tinitignan ko itong church, Lord, lumalago ba itong church? Pag hindi lumago ito, mahilang nila lang talaga ako, Lord eh. Alam niyo, kailangan nating magpakalakas. At kailangan nating mag-produce ng strong, younger generation na mayroong puso, pagmamahal, passion for the Lord, mga kapatid. Tama na yung mga Christian na binibebe church. Tama na yung tampo, yung sama ng loob, yung nakaraan, tama na. It's now time para sa atin yung tumayo, tayo naman yung mag-i-encourage, tayo yung mag-i-equip. Alam niyo, ang weak men, ang ginagawa ng weak men, tanggap lang ng tanggap. Receive lang ng receive yan. They never give. Hindi sila nagbibigay ng attention, ng time. Gusto nila sila lang yung, ganun na sila lang, ganun. Weak men nga ay mga kapatid eh. So right now, church, i-assess natin yung family natin, yung cells natin, yung church natin. Ang tanong, saan tayo ngayon? Doon ba tayo sa first two part or nagde-degenerate ang family natin doon sa last two part? Kailangan nating tumindig, kailangan nating ipaglaban, mga kapatid. Dito na tayo magtatapos. Okay. Sa conclusion, dalawa lang. Listen to this, church. Whatever is not transformed in this present generation will be transferred to the next generation. Naniniwala po ba kayo dyan? Ano mang hindi mabago sa present condition ng family ninyo, ano yung hindi maayos dyan, ano yung magulo dyan, alam nyo na iti-take out yan at naipapasa yan sa next generation eh. Kaya nga may kasabihan, it runs through the family. Kita nyo yan mga kapatid. Hindi dapat ganun eh. It will run out in my time in this family. Yang sumpa, yang generational bondage na yan, sa akin titigil yan. Mula sa akin hanggang sa susunod ko. Naging rebellious yung ninuno ko. Naging idolatrous sila. Ayan, nagpractice sila ng black magic. Naging pagano sila. Ayan, hindi sila nakakakilala kay Lord. Pero sa panahon ko, Lord, tandaan mo Panginoon, titigil yan. Kasi from my offspring, magi-start yung godliness, yung cleanliness, yung discipline,
yung mga anak ko, Lord, magiging strong people itong mga to that will create next generations of mine na magsasamba at maglilingkod sa inyo. Ayan yung failure na nangyari dun sa next generation na nag-take over kay Joshua, mga kapatid. At sana church, maputol yan sa family natin. Sana church, maputol din yan sa church natin. Alam nyo, ang wish ko, yung mga young men and women dito will rise up. Ano? Yung magsasabihin nila, Pastor, pagtiwalaan mo kami magte-take over. Pastor, tutulungan ka namin. Pastor, we will rise up. Magkakaisa tayo, itataguyod natin yung agenda ng Panginoon dito sa church. So, okay, tayo po'y tumayo. Ano? Last part, ito na ho, church. Ano ho? The time and love we give for the next generation are of such great importance, mga kapatid. Ano? Dito na ako magtatapos. Alam nyo, gusto ko lang mag-testify. Ako, bilang kabataan ko, pangit ang kabataan ko eh. Lumaki akong magulo, ungodly, backslided, involved ako kung saan-saan kalokohan ng kabataan. Kaya nga nung nag-aral ulit yung anak ko dyan sa school, sa Lourdes, parang niredeem nung anak ko yung ginawa kong mga kalokohan dyan eh. Kasi kilala ako dyan bilang bulakbol, kandidato sa kick-out, ang daming kaso, involved sa mga away-away. Na-involve pa ako sa mga kung ano-anong prat-prat dyan sa Lourdes nung araw eh. Natutuwa ako kasi nakita ko yung anak ko, nakikilala nila. Parang sabi ng teacher, mga alpapara, may mga estudyante kong ganyan nung araw ah. Kaya deep inside, sabi ko, Lord, salamat. Nag-fail man ako nung araw, pero Lord, this time I will not fail dun sa mga anak ko. Mga magulang, mag-fail ka man sa trabaho mo, mag-fail ka man, masira ka man sa amo mo, masira ka man sa tropa at kumpare mo, ito sabi ko, wag na wag ka masisira sa anak mo. Lumaki ako, magulo buhay ko. Sa totoo lang, church, kaya ako nag-seminary. Most wanted ako sa GNT eh. Ang dami kong pinagtataguan eh. Involved ako sa gang war, kung ano-ano. May umiikot na nga doon sa lugar namin, may hawak-hawak na dibaril na raw eh. Natakot ako eh. Sabi ko, Lord, kailangan itigil ko to. Punta akong seminary, doon ako nakakilala kay Lord. Minsan yung nanay ko, kinausap ko habang kumakain eh. Sabi sa akin ni Mama, Nak, nagsasyabu ka na raw ah. Ako naman patay mali siya, tahimik. Pero alam niyo, bakit ako naibalik kay Lord? Yung nanay tatay ko, walang hintong kakapray para sa akin. Minsan may mga anak tayo ganyan eh. Yung bang nagkakaroon na ng gap, kausapin natin sila, ipag-pray natin sila, iluhod natin sila kay Lord. Young men and young women, don't stop sa dreams ninyo. Ituloy ninyo, maniwala kayo sa sarili nyo, maniwala kayo sa Diyos, maniwala kayo sa pag-ibig ng magulang ninyo. Kasi ako naniniwala, love will conquer all. Nalulungkot ako kasi may mga kabataan ako nakita dati halos kasabayan ko. Yung isang kakilala ko wala na sa sariling isip eh. Sabi ko, naawa naman ako dito sa tropa kong ito. Pag nakikita ko diyan, Nick, ako na lang kung saan nag-aabot eh. Aakbayan ko. Tol, kaya mo yan. Thank you, Nick. Gaganon na lang sa akin, tatawa-tawa. Nalulungkot ako eh. Yan yung deception na ginagawa ng demonyo sa atin. Yung magkaroon tayo ng idolatry tsaka rebellion sa authority ng Diyos. Pwede bang lumapit ito yung mga kabataan, ipag-pray ko kayo? Pag-pray ko lang kayo. Come on. Lapit kayo rito, guys. Tandaan nyo, mahal kayo ng church. Mahal namin kayo. Andito yung mga kuya, yung mga ate, mga nanay, tatay ninyo. Church, pwede ba natin ipag-pray itong mga batang ito? Halika kayo, Erling, paunahan mo sila. Okay, I pray na itong mga kabataan ito, Lord, kung ano man yung struggle nila, Father, palayain niyo sila, Father. Okay, tayo po yung manalangin. Father, salamat, O Lord,
sa mga anak na ito, Lord. Lord, yung mga anak na binigay niyo sa amin, Panginoon, para pangalagaan, hindi ko man alam, Father, kung ano man, Lord, yung inner struggle nila, kung ano man yung pinagdadaanan nila ngayon. But I pray, Father, that this young generation will grow up, Panginoon, mightily. Nawa, Lord, maging malakas sila sa ang aspeto man ng kanilang buhay, Panginoon. Maging malakas sila spiritually. Maging malakas sila mentally, intellectually. Maging malakas sila, Father, physically. Lord, ilayo niyo sila, Panginoon, sa idolatry and rebellion, Panginoon. At nawa, Father God, kung ano man, Lord, ang nangyari, Panginoon, doon sa generation ng mga Israelites, Lord, na nag-commit, Panginoon, ng idolatry and rebellion, na Lord, huwag mangyari sa kanila. Father, help us. Ipinagpe-pray ko rin ng mga nanay at tatay na narito, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na huwag gumive up in this young generation. Empower us, O Lord. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng pusong ibang understanding, mapagpasensya, puso, Lord, na matiisin. Kasi naniniwala kami, Panginoon, love conquers all, Panginoon. Lord, mahal na mahal namin kayo. Mahal na mahal namin itong generation na ito. And I pray, Father God, that from now on, Panginoon, bilang lingkod, bilang present generation ng church na ito, help us, O Lord, to raise up godly men and women na merong pag-ibig at merong passion sa inyo. Salamat, Father. Bless us, O Lord. Pagpalain niyo bawat isa po sa amin. Lord, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.